Ayan mga kajak, may bisita tayo si Sir. Galing pa yan ng Valenzuela. Check natin sa sasakyan. Ito na mga kajak, ito. Normal sa mga BIOS na nagkakaroon ng sakit na ganito. Shift solenoid, no? So gagawin natin, bababa natin, check natin yung solenoid nito. Sinasabi ko, tignan mo yung oil pan siya. Pagka hindi binabayan, tignan mo yung drain plug natin. Ang gandyan. Tignan mo yung dumi. Ayan o. Pag hindi mo binababayan, madumi din, no? Tignan mo to. Dahil nga, akala natin malinis na dinialysis natin, pero naiwan dito yung ATF pa, sir. Tapos hahalo uli yan. Tignan mo itong kabila. Tignan mo itong ano, yung dumi ng ano. Putik. Pero ito, magnet kasi ito bakal na maninipis. Iyan ang nakakasira ng solenoid. Tapos nandito lang yan, sir, yung iba. Ngayon, kaya, dumi niya, no? Hindi nalilinis. No. Kaya yan, i-explain ko maigi. Tapos, pati filter, nililinis natin yan. Ito ang filter. Oh. Tignan nyo, sir, oh. May mga dumi-dumi yan, oh. Tsaka ito, ang kulay nito, stainless. Oo. Kaya hindi nalilinis maigi pag di binaba. So ito na mga kajak, nakuha na natin yung kadalasan nasisira sa Toyota BIOS, especially sa single BBTI. Ito yung kanyang solenoid. Check natin mga kajak, tignan natin yung ohms, tignan natin kung pwede pa to, maayos pa. So itong dalawa to, ang lagi natin chine-check kasi laging ito ang salarin, no? So, tignan ninyo mga kajak kung paano natin i-check. So, ito yung, ito yung reklamo ni sir. 16. Tignan nyo sir, 16. Kita niya? 16 to 15 na siya. Mataas na reading niya. Pag pumalo na ng 15 pataas, 16. Ito yung, tignan nyo sir, yung kulay. Oh, yan ang good na kulay. Kita niya? Layo na sir, no? Kasi nasusunod din niya. Oh, dahil nga sa dumi. Ayan. Yan ang normal. Nakukuha niyo, sir? Yan ang normal na mas mababa ang ohms. Ito, ayan o, taas na sir. Pasira na itong dalawa. Ito, mas mataas to isa. Nagluloko-loko. Oh. Ito yung sa ano. Ito yung sa B. Ito medyo kaya pa pero budgetan mo na to sir. Kasi yan o. Yan ang original. So, ito na yung may lalagay natin. Ito yung kay sir, yung medyo sunog na, pero ito yung medyo maayos-ayos pa. Ginawa natin, nilinis natin mga kajak, no? Ito yung kay sir na isa. Pero yung isa mataas na talaga reading niya, pumapalo na 16 ohms. Supposedly, 13 lang yan, ohms yan. Yan ang pinaka-good, no? So, 12 to 13, wag lalagpas lang ng, ng 15. So, ito mga kajak, upon cleaning, ito yung sa atin. Yung green na yan. So, ganito, itetesuli natin, no? Para makita nyo at malinaw sa pagtetest natin. Pasensya na, no? Isang kamay sa video, kaya medyo nahirapan no mag-test. Ito mga kajak, pagka tinest natin yan, yung ohms yan, ayan, no? Papalo lang siya ng 13. Ayan, 13. Nakita nyo mga kajak, no? So, 13. Itong kay sir naman, ibabalik natin, yung isa mataas na masyado, 16. Pero itong isa, after na malinisan natin mga kajak, naggumanda yung kanyang readings. Kasi readings niya kanina, nasa 14 na rin 15, no? So, tignan nyo mga kajak, medyo iayos ko lang iayos ko. Ayan, tignan nyo maigi. Nung after malinisan, ayun, pumalo lang siya ng 13.1. Okay, good, no? Naisalba pa. So, ibabalik natin yan. Ayan, papalit na tayo. Ayun, linis, para matis natin mamaya. Bago mo i-share, i-detail natin ng konti yung engine kasi siyempre parang nakakaawa pag tignan pagka medyo marumi rin. Linisan na rin natin bago mo i-share. Medyo wala nang time si sir maglinis-linis. Kaya tayo na lang. Linisan natin sandali. Basa mo. Konti pa, Mark. Takpan pa ng plastic yan.
Para mamaya pag-uwi ang linis niyan. So ayan mga ka-jack, linis na. Pag-uwi ni sir. Bango. Ang bango uli ng makina. Ayan. Linis na. Linis na rin natin. Start na natin mga ka-jack. Asang susi ni sir. Dito? Okay. Start tayo. Ayun. Okay na, Mark? Okay. Start natin. Kanina may check engine yan. Mawawala naman agad yan. Pagka okay na yung ating sasakyan. Ayun. Pagka nabasa na agad yung ating solenoid, okay na agad yan. So, paakyatin muna natin yung mga lungs niya sa transmission. Paakyatin natin. Lagyan natin sa reverse. Yung lagay natin sa neutral. Lagay natin sa drive. Yung lagay natin sa neutral. Mataas pa yung RPM nya. Cold start bago pa lang. Maya maya bababa na yan. So pinapaket lang muna natin langs. Yan, road test na kami sir. Kaliwa tayo dyan sir. Para mapakiramdaman ni sir kung ano yung difference. Kaliwa tayo. Yan, diretso. Ganda. Mas smooth na sir? Mas okay na. Mas okay na. Yun. Ganda. Sir? Pwede na iuwi. Mas malakas na yung hatak sir na. Iba talaga pagka naayos yung problema ng sasakyan. Kaya kahit nabitinin mo dyan, tapos sarangkada ka uli, sige. Oh, ramdam mo sir? Saka wala yung motope na. Yung dati, Oo. may nararamdaman ka sir? Wala na. Parang hesitant. Oo. Oo. Kaya, dito tayo nagro-rotate ng mabilis eh. Walang hams yan eh. Pero bandang gitna ka lang kasi may kanto sa mga kanan eh. Kaya, kahit nabilisan. Yan. Sige, tuloy na. Ayun no. Ganda. Sige, walang hams yan sir. Tuloy lang. Yun. Ayos na sir? Okay na yung problema ni sir. So at least naramdaman niya mismo. Diretso na tayo. Ganda. Walang bitin. Wala nang bitin siya no? Dati nabibitin siya no? Oo. Pag-paakyat na. Lalo pagpaakyat dyan sir. Diretso na tayo. Banda lang konti dyan may hams. Sakyan ni sir at pauwi na siya. Medyo ginabi kami at medyo late na rin siya nakarating eh. Pero anyway, ayos na sa sakyan niya. At sige sir, hanggang sa muli.